Dear Kuya Poy, ako nga pala si Joanne, 19 years old mula dito sa Manila. Sa edad kong ito ay ramdam ko na ang hirap na kumayod sa pang-araw-araw na pamumuhay. Alam ko naman na hindi na ako menor de edad at aminado akong grabe na ang dinadanas kong pressure at sakripisyo para sa aking pamilya. Kuya Poy, may kapatid ako. Pero imbis na mismong ang kuya ko ang magbigay ng lakas ng loob sa akin para ma-inspire ako na magsumikap at magpursige, ay kabaliktaran pa ang napala ko. Mahirap mabuhay kung ikaw ay mahirap, lalo pat kung ang kapatid mo ay labas-pasok na nga sa kulungan dahil sa mga kinasasangkutan niyang mga pagkakamali. Kuya Poy, kahit wala pa akong anak o karelasyon man lang, pakiramdam ko, sa murang edad kong ito ay parang inugat na ako sa dami ng responsibilidad. Ako na po kasi ang sumasalo sa responsibilidad ng para sa mga anak ng magaling kong kuya. Bukod pa po yan sa problema ko dahil sa nararanasan ko ring sakit ng ulo sa mga pamangking ko. Dahil nga sa tumatanda na rin sila nanay at tatay at ako na lamang ang inaasahan ng pamilya ko, ay nagdesisyon na rin akong mamasukan bilang kasambahay. Kahit kasi nakalaya ang kapatid ko mula sa selda, ay kapag ka dumarating ang oportunidad sa kanya para kumita ng pera, ay madalas nasasayang lamang po ito. Karamihan kasi sa trabahong pinapasukan niya ay madali niya ring inaayawan. Kaya alam ko, sakaling papasok siya para magtrabaho sa isang kumpanya, matik yan, Kuya Poy. Hindi magtatagal si Kuya at wala na namang trabaho. Sa totoo lang, hirap na ako sa ganitong setup ng buhay ko. Alam niyo po, gusto ko pa ring tapusin ang pag-aaral ko kung dito lang iikot ang buhay ko. Malamang mapag-iiwanan na rin kasi ako ng panahon kung hindi pa ako kikilos sa ngayon. Masakit para sa akin dahil wala akong malapitan at mahinga ng tulong. Ang nakakadismaya lang, akala ko po kasi ay tulong-tulong ang isang pamilya. Pero bakit ako lang ang nagbubuhat para sa mga pangarap namin? Pakiramdam ko tuloy, kung walang kikilos, lalo na ako, kung hindi ako kikilos, ay pare-pareho kaming mamamatay ng dilat sa gutom. Tulungan niyo po ako, Kuya Poy. At kung aabot nga sa inyong programa ang aking kwentong ito, malaking bagay na rin ang payong maibibigay ninyo para sa akin. Sa katulad ko na walang masumbungan sa patong-patong na problema dala ng aking pamilya. Lubos na nagpapasalamat, Joanne. Joanne! Yan nga po, napakinggan natin ang kwentong ibinahagi sa atin ni Joanne kung saan ay hirap na araw po siya sa kung papaano pa bang pagtulong ang gagawin sa kanyang pamilya. Okay, Joanne, unang-una dapat malaman mo na huwag kang mawawalan ng pag-asa. Wala sa edad ng tao. Kung ikaw ay napapagod, sila bang mga medyo mas nakatatanda o sabihin na natin kami ba na medyo mas may edad na sa'yo ang may karapatan lamang na mapagod at ikaw na sabihin mong 19 years old, 20 years old, napaka-fresh pa ay walang karapatan mapagod para tumulong sa inyong pamilya? Of course not. Lahat ay merong karapatang mapagod, lalong-lalo na Joanne, kung yung mga problema na hindi mo naman na dapat na sinusolusyonan ay pinoproblema mo na rin. Huwag kang huwag kang mahilig doon sa pagreresolba ng mga problema na kung sa totoo lang, kung bibitiwan mo ay meron namang dadampot na iba.
Ha, wag kang magpapakaubos, ha? Wag mong uubusin ang sarili mo kasi nga meron akong nakausap dati. Sino nga ba ang mag-aalaga doon sa tagapangalaga? Ha, kung sakasakali. Dahil yan ang papel mo ngayon sa pamilya ninyo na ikaw yung halos nag-aalaga na sa mga magulang mo, pati doon sa mga anak ng kuya mo at sabi mo nga mga pamangkin mo, ano? Ayan, pati doon sa kuya mo na nakaasa rin sa'yo. Aba, teka lang. O, balik tayo doon sa katotohanan na meron tayong mga kanya-kanyang responsibilidad. Okay, naintindihan natin na sabi mo nga naging pasaway ang iyong kuya, naglabas-masok doon sa kulungan pero wag kang makakahon doon sa thought na hanggang dyan na lamang siya at wala siyang maipoprovide na maayos para sa kanyang pamilya, at least sa kanyang sariling pamilya, sa kanyang mga anak. Ha, baka ikaw naman din yung tumutulong nga pero hindi naman din nagsasalita at hindi ipinararating na ikaw ay napapagod na. Lalong-lalo na doon sa mga kinauukulan. Ayan, lalong-lalo na doon sa kuya mo na dapat na malaman na, kuya, napapagod na rin ako. Gawan mo naman na ng paraan yung mga inakay mo, yung mga anak mo. Ayan, baka dito na lang ako kila nanay at kila tatay tutulong. Baka kinukulang din kayo sa komunikasyon. Ha, walang masama sa pagtulong sa ating mga kapamilya, sa ating mga kamag-anakan, lalo na kung kaya natin. Pero sabi mo nga, Joanne, nahihirapan ka na, pagod ka na, at feeling mo obligado ka na kapag ka hindi ka kumilos, walang mangyayari sa inyong lahat. Huwag mong pasanin ang mundo. Ha, huwag mong pasanin ang mundo. Napakabata mo pa para maranasan yan. Pwede mo pang maituloy ang mga pangarap mo. Okay? Basan lagi mong iisipin, kapag ka hindi na kaya, magsalita ka. Hindi ko na po kaya. Ha, kuya, kailangan seryosohin mo na ang pagtatrabaho kasi all the more na sinasalo mo ng sinasalo ang responsibilidad na para sa ibang tao, lalong ibibigay nila ng ibibigay sa iyo yan. Ha? Nangyayari yan sa mga pinagtatrabahuhan ng mga opisina, sa mga factories, 'di ba? Salo ka ng salo ng trabaho. Akala mo nagiging mabuti ka, pero 'di ba, naaabuso ka na. Kaya ganyan yung mentalidad diyan sa pamilya ninyo. Kinakaya mo naman pala eh. Bakit pa ako tutulong? Magsabi ka, napapagod na ako, kailangan ko ng tulong ninyo. Mahal ko kayo. At kung mahal nyo rin ako bilang kapamilya ninyo, bilang importanteng miyembro rin ng pamilyang ito, mahirap ang buhay natin, hindi tayo mayayaman. Huwag nyo akong ubusin. 'Di ba? Yun na lang rin ang ipamukha mo sa kanila kung talaga mga ayaw magsikilos. Huwag nyo akong ubusin dahil papaano nga kapag ka nagkasakit, halimbawa, yung tagapangalaga, ikaw ang tagapangalaga ng pamilya ninyo at ayaw natin mangyari yun. Mahirap yung mag-uumpisa kung kailan wala kang maitulong din para sa kanila. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Boy. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.